Yun mga kasular, meron tayong nabili na bagong bersyon ng Blue PWM Charge Controller 12 by 24 volts na 30 ampere. At meron pa siyang sealed ng authentic product, pero nabuksan ko na ito kanina. Yung harapan niya wala namang nabago. Meron pa ring 3 button dito for parameter adjustment. Tapos yung 2 USB port for charging. Sa likod, yung metal cover niya meron ng mga grills na maliliit at aluminum na rin siya. Hindi siya namamagnet. So mas okay siya kaysa sa luma o sa dati. Tapos ito yung user manual niya. Makita natin dito yung model number at yung kanyang rated capacity. Then yung settings ng battery types. Lead acid ay B01. Yung system voltage. Tapos ito yung float charging voltage. 14.4 volts ang default at adjustable ito. Ang LVD niya ang default ay 10.7 volts. Adjustable siya 9.5 hanggang 11 volts. Then yung kanyang reconnect voltage ay adjustable din. Tapos sa lithium ion battery naman ay B02. Ang float charging niya ay 12.6 volts pero hindi siya adjustable. Ang LVD niya ay 9 volts ang default. Adjustable naman siya simula 9 volts hanggang 10.5 volts. Then sa LiPo4 battery ay B03. Float charging ay 14.6 volts pero hindi siya adjustable. Yung LVD niya 11.8 volts ang default pero adjustable naman siya. Simula 11.8 hanggang 12.5 volts. At buksan natin mga kasular para makita natin ang pyesa nito sa loob. So yan, meron siyang varistor dito para sa surge current protection. At merong malaking diode dito para sa anti-backflow protection. Ito pala yung MCU niya or microcontroller unit. Bago raw ito. Then meron siyang 5 electrolytic capacitor for filtering. 2 yung para sa back converter ng USB port. At meron pang isang malaking diode dito sa may load output side. At yung coil ng back converter. Then tingnan naman natin yung MOSFET na ginamit dito. Ito yung ginamit na MOSFET dito, P75NF75. Isa itong N-channel MOSFET na may 80 amps ang continuous drain current at 75 volts. Ito naman yung old model na legendary Blue PWM Charge Controller. Ipakita natin yung pagkakaiba nilang dalawa. So yung likod nito ay flat lang ang metal cover at magnetic, hindi siya aluminum. At buksan natin para mapagkumpara yung mga pyesa nito sa loob. Meron din siyang 5 MOSFET na ginamit dito. I-check natin yung parts number. Wala, burado siya. Hindi ko alam kung peke ito or talagang sadya nilang binubura. Meron din namang varistor dito sa input side ng solar panel at 2 capacitor for filtering.
At ito pala yung MCU niya sa old model. Magkaiba nga dun sa bago na nakita natin kanina. Iba rin yung layout at mga components ng buck converter na gamit sa USB charging nito. At ito naman yung actual na pagsiset ng parameter dito.